Mga bida, bago tayo magsimula ay maaari ko bang hilingin sa inyo na i-like ang video na ito, maraming salamat. Inutusan ni Sean ang kanyang mga tauhan na huwag matakot at manatili sa kanilang posisyon. Hindi nila maunawaan kung bakit tila takot na takot siya. Samantala, si Jeshan ay galit na galit habang pinalalabas ang kanyang chi matapos marinig ang banta laban sa huling natitirang inapo ng kanyang lahi. Ngunit hindi ito alintana ng elite assassin at agad niyang iniutos ang pag-atake. Sinabi ng nakatatanda sa kanyang apo na susubukan nilang gamitin ang Wind Annihilating Spear na magkasama, tulad ng kanilang mga ensayo. Natuwa si Seal at itinaas ang kanyang pamalo, sabay sigaw, "Susubukan natin ito." Sumigaw si Sean na gusto niyang ihain sa kanyang mesa ang ulo ng matanda at ng bata. Agad namang ginamit ni Jeshan ang Annihilation Spear. Pinulbos ang maraming mandirigma sa isang iglap. Hindi makapaniwala si Sean sa kanyang nakita, paanong napakaraming tao ang napatay ng ganoon kabilis. Nang makita niya ang matanda at ang bata na papalapit sa gitna ng isang spiral of fire, napagtanto niyang gumamit si Jeshan ng napakalaking halaga ng internal chi. Inutusan niyang muli ang kanyang mga tauhan na atakihin at pabagsakin ang matanda. Habang patuloy na ipinagtatanggol ni Jeshan ang kanyang sarili, iniutos ng squad leader na patayin siya ng tuluyan. Lalong dumami ang mga suntok at hiwa ng espada na halos hindi na maiwasan ng nakatatanda. Naramdaman ito ni Seal, kahit nakapikit, at nagsimula siyang mag-alala. Ngunit sinabihan siya ni Jeshan na huwag mag-alala. Alam ng nakatatanda na sa kasalukuyang sitwasyon, ang paggamit ng Wind Annihilating Spear sa 10% na lakas lamang ay hindi sapat upang pumatay ng marami ng sabay-sabay. Bagamat nararamdaman ni Seal ang galaw ng mga kalaban gamit ang kanyang chi, hindi pa siya kailanman lumaban sa tunay na labanan. Alam ni Jeshan na kapag nagpadala si Seal sa kanyang pag-aalala para sa kanya at ibinaba ang kanyang depensa, maaari siyang maging target. Nang handa nang sumaksak ang isa sa mga mandirigma ng Viper Blood Sect, si Lenoa ay tumakbo patungo sa maglolo, alam niyang maaaring iyon na ang kanilang katapusan. Sumigaw si Jeshan sa babae, "Wala ka nang magagawa." Pagkatapos ay sinabi niya kay Seal, "Buksan mo ang iyong mga mata." Binuksan ng bata ang kanyang mga mata, naging puti ang mga ito, at biglang sumili ang matinding liwanag sa kalangitan. Mabilis na ipinikit ni Seal ang kanyang mga mata, sabay sabi, "Masakit sa mata." Naguluhan si Jeshan sa nangyari. Ang liwanag sa langit ay napakatindi kaya hindi na rin makita ni Sean at ng kanyang mga tauhan ang paligid. Biglang bumagsak mula sa langit ang mga sinag ng liwanag, muntik nang tamaan si Sean. Napagtanto niyang bumalik na ang mga mandirigma ng Dominating Sect. Nagulat siya, paanong nakabalik na ang mga ito? May isang elite unit silang inihanda upang tambangan ang mga ito, ngunit nabigo silang pigilan ang mga disipulo ng Ghosthead Sect. Nagpapanik si Sean. Takot siya kay Beck, ang pinuno ng Dominating Sect, dahil isa itong halimaw sa labanan. At ngayon, bumalik na ito. Pagdating ng malaking lalaki, agad niyang iniutos na tulungan ang mga sugatan. Samantala, sinabi ng elite assassin sa kanyang mga tauhan na bumuo ng formation. Tinawag ni Lenoa ang kanyang asawa, ngunit nang tumingin ito sa sugat niya, lalo siyang nagalit. Isang nakabibinging sigaw ang pinakawalan ng leader ng Dominating Sect. Galit na galit, bumulyaw si Beck, "Sino ang putang inang samugat sa asawa ko?" Nang inig sa takot sina Chiang at ang kanyang mga tauhan nang makita nilang nagngangalit si Beck. Idineklara ng malaking lalaki, "Sino mang gumawa nito, pumili na ng Diyos at humingi ng awa, dahil wala akong ibibigay." Naguluhan ang mga tauhan ng Viper Blood Sect kung sino ang samugat sa asawa ni Beck. Biglang itinuro ni Seal si Sean at sinabing, "Siya, Smooth Uncle." Sa wakas, nalaman na ni Beck kung sino ang umatake sa kanyang asawa. Nanigas sa takot ang elite assassin. Muling tinanong ni Jeshan ang kanyang apo, "Sigurado ka ba na siya iyon?" Agad namang sumingit si Sean, "Hindi kami nandoon nang mangyari iyon." Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Beck. Sa isang iglap, sumugod ang malaking lalaki at inatake ang elite assassin at ang kanyang mga tauhan. Kahit na pinagtulungan nilang pigilan siya, wala silang nagawa nang biglang lumundag si Beck, inihanda ang isang napakalakas na suntok. Sinabi ni Beck na ang mga hayop na nang-ahas umatake sa kanyang pamilya at sa kanilang sekta ay siguradong pupulutin sa impyerno, at sabay pinutol niya sa kalahati si Chong at ang mga tauhan nito.
Galit na galit si Beck at sinabi niyang patay na ang lahat ng mga mandirigma ng Viper Blood Sect. Kasama ang kanyang mga disipulo, sinalakay ni Beck ang natitirang mga kalaban mula sa Viper Blood Sect, at buong tapang niyang idineklara na walang sinuman ang makakaalis ng buhay mula sa kanyang sekta. Namangha si Jeshan sa dahilan kung bakit pilit na pinapalayo ni Chong sina Beck at ang mga miyembro ng sekta, dahil kapag nakalapit sila, siguradong wasak ang lahat. Ang dugo ng mga kalaban ay nagsisiliparan habang tinataga sila ng mga kasapi ng Ghosthead Sect. Alam ng mga mananakop na kapag nagtangka silang lumaban ng harapan, buhay ang magiging kapalit. Ayaw sanang ipakita ni Jeshan ang karumaldumal na eksena sa kanyang apo, pero bago pa niya masabing pumikit, napansin niyang mahimbing nang natutulog si Seal. Habang pinagmamasdan ng apo, naisip niya na siguro'y nakatulog ito dahil naubos na naman ang lakas. Sa huli, bata pa rin siya. Lumapit si Lenoa sa matanda at nagpasalamat sa pagprotekta sa dominating sect, isang utang na loob na hinding-hindi niya malilimutan. Ngumiti si Jeshan at sinabing ibinalik lang niya ang kabutihang ipinakita nila sa kanya noong wala siyang matuluyan. Hinawakan niya ang balikat ng babae at pinayuhang alagaan ang sugat nito sa tiyan. Pagkatapos, pumasok siya sa headquarters, at pagdating sa kanyang silid, inihiga niya si Seal sa kama. Saka siya nahiga sa tabi nito, magaan ang pakiramdam dahil sa wakas ay makakapagpahinga na rin. Yumakap si Seal sa kanyang lolo habang natutulog, at sa wakas, parehong nakatulog ang maglolo matapos ang mahabang labanan. Kinagabihan, habang kumakain si Seal ng kanyang matatamis, nag-uusap sina Beck at Jeshan. Sinabi ng pinuno ng sekta na kung hindi dahil sa tulong ni Jeshan, tiyak na naligay na sila sa alanganin. Habang nilalagyan ng inumin ang tasa ni Jeshan, sinabi ni Beck na hindi niya alam kung paano siya pasasalamatan. Ngunit tinugon siya ng matanda na huwag mag-alala, ginawa lamang niya ang nararapat bilang pasasalamat sa kanilang pag-ampon sa kanya. Sinabi ni Beck na malaki ang utang na loob nila kay Jeshan at kay Seal, na masaya pa rin kumakain ng matamis. Itinanong naman ni Jeshan kung kumusta na ang sugat ni Lenoa, at kung may panganib pa ito, lalo na't tinamaan ito sa tiyan. Ngumiti si Beck at sinabing gasgas lang daw iyon, pero inamin din niyang nag-aalala siya sa sanggol, ngunit pareho naman daw silang ligtas. Labis na gamaan ang pakiramdam ng matanda nang marinig iyon. Habang nagbubuhos pa ng inumin, tinanong ni Jeshan kung ano ang plano ni Beck matapos ang pag-atake. Galit pa rin, sagot ni Beck na malinaw ang kanyang balak, matapos gamutin ang mga sugatan, agad siyang pupunta sa Viper Blood Sect at gigipitin ang kanilang traidor na pinuno. Tahimik na uminom si Jeshan at kalmadong sinabi na dapat ay mag-ingat sila, dahil baka ang Viper Blood Sect ang unang umatake dahil akala nila'y hindi sila matatalo, at posibleng may nakahanda pa silang ibang plano. Nagulat si Beck sa lalim ng pag-iisip ng matanda, at napagtanto na tama ito. Dagdag pa ni Jeshan, maaaring ang ipinadala nilang tauhan ay pain lang, para akitin ang mainitan ng ulo na leader at mapababaw ang kanyang depensa. Nanlaki ang mata ni Beck sa posibilidad na ginamit lang ng kalaban ang kanilang mga tauhan bilang mga disposable pawn. Sinabi ni Jeshan na totoo yun, at maraming tao ang kayang gawin iyon para sa sariling kapakanan. Inamin naman ni Beck na mula nang makuha ng Viper Sect ang kontrol sa Black Dragon Group, dumable ang bilang ng kanilang mga kasapi. Galit na sinuntok ni Beck ang mesa at sinabing, hindi importante ang dami ng kalaban sa laban. Pero agad siyang sinaway ni Jeshan, tinawag siyang tanga, at pinayuhang huwag basta-basta ilagay ang sarili sa panganib. Napangiti si Beck at hinawakan ang kanyang ulo na parang napahiya. Samantala, si Seal ay patuloy pa rin sa paglalaro habang kumakain, umiikot ang ulo sa kanan at kaliwa. Ipinaliwanag ni Jeshan kay Beck na bago gumawa ng hakbang, mas mabuti munang pag-aralan ang teritoryo ng kalaban at alamin kung may pag-asa ba silang manalo. Hindi maintindihan ng kalbong lalaki at sabi niya na ang dominating sect ay hindi marunong mag-analisa, basta kapag may nararapat na bugbugin, bagbog agad. Naramdaman ni Jeshan ang sakit sa kanyang dibdib at alam niyang kung hindi siya titigil sa pagsasayang ng oras kay Beck, baka atakihin siya ng chi deviation. Akala naman ni Beck na baka nabulunan lang si Jeshan kaya tinanong niya kung kailangan ba nitong pumunta sa banyo. Pero kalmado pa rin ang kalbong lalaki at tinanong si matanda kung may iba pa bang paraan. Sumagot si Jeshan at tinanong kung wala bang ibang malalakas na puwersa sa lugar na pwede nilang makasundo.
Sabi ni Beck, meron, yung mahihinang miyembro ng Celestial Ascension Alliance, pero hindi sila magkasundo kaya duda siyang tutulungan sila. Kahit may sakit pa rin sa dibdib, sinabi ni Jeshan na mas mabuti na ang makipag-alyansa sa kanila kaysa hayaan silang sumama sa Viper Blood Sect. Doon naintindihan ni Beck ang punto ng matanda. Habang naglalagay ng inumin si Beck, sinabi ni Jeshan na kahit hindi sila kasando ng alliance, kailangang kumbansihin ni Beck ang kanilang pinuno na makipag-alyansa. Dahil kung hindi at lumala ang sitwasyon, baka sila pa ang sumanib sa Viper Blood Sect. Sabi naman ng kalbo, hindi mo na kailangang problemayan yan. Medyo gamaan ang loob ni Jeshan nang marinig yun at nang mapansing tumigil na sa pag-iisip si Beck. Pero biglang sabi ni Beck, kung ayaw nilang makipagtulungan, susunugin ko na lang buong sekta nila. Nabulunan sa iniinom si Jeshan at natumba sa upuan, tinamaan ng chi deviation. Nagpanik si Beck at tinanong kung kailangan niya ba ng papel pang banyo. Kinabukasan, sa punong tanggapan ng Celestial Ascension Alliance, nag-uusap ang mga gwardyang nagbabantay sa entrada. Pinag-uusapan nila ang chismis na sasali raw ang Celestial Ascension Alliance sa Viper Blood Sect. Ayaw man ng isang gwardya dahil kriminal daw ang mga iyon. Napapayag din siya ng kasama niya na malalakas naman daw ang mga ito, at siguro pinag-isipan na ito ng leader nila. Sabi pa ng isa, mas mabuti nang nasa malakas na panig kaysa kalabanan ang mga kalbo ng dominating sect. Narinig sila ni Beck na nakatayo pala sa tabi nila. Sinong kalbo? Tanong ni Beck, seryoso. Nagulat at natakot ang mga gwardya pero nagpakatatag. Naalala nila ang bilin ni Jeshan na kahit anong mangyari, huwag pumatay. Kalmado, sinabi ni Beck sa kanila na huwag matakot. Handa nang makipaglaban ang mga bantay at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Sabi ni Beck, gusto nilang makipag-usap sa leader ng Celestial Ascension Alliance kaya ipasok siya. Lumapit si Jeshan sa mga gwardyang humaharang at sinabihan silang tumabi. Tinawag siyang matandang mami ng mga bantay at tinanong kung gusto ba niyang mamatay. Pero gamit ang kaunting puwersa lang, itinapon sila ni Jeshan papalayo at nabasag pa ang gate. Namangha si Beck sa lakas ng matanda na tahimik lang na naglakad papasok habang sinabihan ng mga gwardya na tigilan ang drama. Sumunod si Beck, hindi pa rin makaget over sa nakita. Samantala, tumakbo ang isang kasapi ng alliance papunta sa elder para sabihin na may malaking problema. Habang umiinom ng tsaa, tinanong ni Yui, elder ng Celestial Ascension Alliance, kung bakit maaga pa'y ang ingay na. Sumagot ang tao at sinabing nasa harap ng headquarters ang dominating sect. Nagpanik ang elder ng alliance at tinanong kung gaano karami ang dumating at kung kasama ba ang elite troops. Takot na takot, sagot ng tauhan na si Beck at isang matanda lang daw na may kasamang bata. Habang naglalakad si Jeshan sa loob, lahat ng tauhan ng alliance na humaharang ay napapatamba niya kahit formal lang ang hiling nila na pumasok. Hindi maintindihan ni Beck kung bakit ganoon, lalo na't bilin ni Jeshan na iwasan ang pumatay. Nagutos si Yui na ipatawag lahat ng mandirigma sa bulwagan para harapin ang mga bisita. Nagmadali ang mga tauhan ng Celestial Ascension Alliance sa pagtakbo, handa na para sa posibleng laban. Galit na sinabi ni Ye, ang elder ng Alliance, kay Beck na napaka-absurdo ng ginawa nilang paglusob sa bahay ng iba ng ganoon kaga. Nahihiya, sabi ni Beck na nandoon lang siya para makipagkasunduan sa Celestial Ascension Alliance. Tanong ni matandang Ye kung kasama ba sa negosasyon ang pagbubugbog sa mga gwardya at disipulo para lang makapasok. Bago pa makapagpaliwanag si Beck, agad na pinapasunod siya ni Ye na umatras. Sabi ng kalbong Beck kay Jeshan na sinabi na niya na kailangan niyang kontrolin ang sarili dahil pakikipag-usap lang ang sadya nila roon. Kalma lang na sagot ni Jeshan, ang sabi ko lang, huwag pumatay. Wala akong sinabi tungkol sa hindi paggamit ng puwersa. Ngumiti si matanda at sinabi kay Beck na manood ng mabuti kung paano ito ginagawa. Umabant si Jeshan at tahimik na naghintay kung may magsasalita. Nagbulungan ang mga gwardya kung sino ang matandang iyon, iniisip kung siya ba ang elder ng dominating sect. Sa gitna ng pagdududa, tinanong ni matandang Ye si Jeshan kung sino siya at ano ang pakay niya. Sagot ng elder, nandoon sila para makipag-usap at gaya ng sinabi ni Beck, nais lang nilang makipag-usap ng maayos. Pero mainit ang ulo ni Ye at tinanong kung ano nga ba talaga ang gustong pag-usapan. Dahan-daang inangat ni Jeshan ang kanyang sombrero at sa malakas na tinig,
sinabi niyang mula sa sandaling iyon, ang dominating sect ang mamumuno sa lugar na iyon. Naguluhan si Beck sa narinig, hindi maintindihan ang nangyayari. Natakot si Ye sa sinabi ni Jeshan, pati si Seal ay napakurap at napatigil. Bago pa matapos ang katahimikan, may isang disipulo ng Celestial Ascension Alliance ang lumundag pa atake, sigaw pa niya, sino bang baliw na matanda to? Pero bago pa siya makalapit kay Jeshan, nanigas siya sa ere, parang naparalisa. Nagulat ang mga tauhan ni Ye sa nakita. Nag-isip si Jeshan, imposible ito, telekinesis. Pero dahan daw ang tinaas lang ni Jeshan ang kamay at pinag-concentrate ang kanyang chi, kunwari siya ang gumagamit ng kakayahan. Hindi nila alam na si Seal pala ang may gawa sa likod ni Jeshan. Tahimik na ibinaba ni Jeshan ang kamay at mahina niyang sinabi sa apo, ibaba mo na siya. Agad ding ibinaba ni Seal ang kamay niya at bumagsak ang disipulo sa lupa, ikinagulat ng lahat. Sigaw ni matandang Ye, masamang sining yan. At sabay niyang inutusan ang kanyang mga alagad na umatake. Sabay-sabay umatake ang mga mandirigma pero sa kalagitnaan ng pagtakbo nila, nagliyab ang kanilang mga espada. Napaso ang kanilang mga kamay kaya't nabitawan nila ang mga armas. Namangha si Ye sa nakita. Bukod sa telekinesis, ginagamit ni Jeshan ang True Somat Fire. Napagtanto ni Ye na hindi ito masamang sining, kundi isang makapangyarihang tao na umabot na sa divine level ang chi. Pawang galaw lang ng kamay ni Jeshan ang nakikita, pero si Seal pala ang totoong gumagawa ng lahat mula sa likod. Itinutok ni Jeshan ang kanyang kamay kay Ye at sa mga tauhan nito, sabay sabing, sana lang ang babala niya, ang susunod na magtaas ng kamay, susunugan ko hanggang sa kaluluwa. Napako sa kinatatayuan ng lahat, nanginginig sa takot. Sabi ni Jeshan kay Beck, ngayon mo naintindihan. Kapag nakita nilang di kanila kayang pantayan, kusa silang susuko, walang namamatay. Ngumiti si Jeshan, at sabay tanong, ikaw na nagtatago sa likod ng pader, kailangan mo pa bang imbitahan? Lumabas ang lalaking nagtatago at sinabing hindi naman siya nagtatago. Manghang-mangha si Ye, dahil kahit nagtatago na ang leader ng alliance, nakita at naramdaman pa rin siya ni Jeshan. Lalong naniwala si Ye na si Jeshan ay mula talaga sa Boundless Realm dahil sa kanyang kakayahan. Tinawag ni Beck si Jeshan na kanyang biyenan at sinabi na ang lalaki ang pinuno ng Celestial Ascension Alliance. Nagsimulang titigan ng matanda si Jiang Liang, ang pinunong nagtatago, at pinuno ng Alliance. Nagtaka si Jiang kung paano nagkaroon ng isang makapangyarihang biyenan si Beck. Lumapit siya kay matandang Ye, na isang bihasang guro, at tinanong kung hindi ba siya namamangha na si Jeshan ay hindi kalbo tulad ng mga miyembro ng sekta ni Beck, pero kasing lakas ng mga demonyo mula sa sinaunang panahon. Pero bago pa makasagot si Ye, agad siyang binalaan ng pinuno ng alliance na mag-ingat. Ngunit huli na, dahil halos may hawak na ni Jeshan ang kamay niya sa balikat ng pinuno. Nagulat si Jiang, iniisip na aatake siya. Ngunit kalmado lang na tinanong ni Jeshan kung siya nga ba ang pinuno ng Celestial Ascension Alliance. Pawis na pawis, nagpakilala si Jiang at kinumpirmang siya nga ang pinuno at handang maglingkod. Habang iniipon ang kanyang chi sa kamay, diretso siyang tinanong ng matanda kung totoo ba na balak nitong makipag-alyansa sa mga traidor mula sa Snake Blood Sect at kung hindi ba mas mabuting makipagsanib puwersa sa Dominating Sect. Namangha si Jiang sa chi na dumadaloy mula sa kamay ng matanda. Bago pa siya makasagot, biglang sumabat si Beck, sinabing mas mabuting magdesisyon na ito habang mabait pa siya. Sa takot, sinabi ni Jiang na ang Celestial Ascension Alliance ay formal nang makikipag-alyansa sa Dominating Sect, sabay hawak sa kamay ni Beck, at mula sa sandaling iyon, ang kaaway ng Dominating Sect ay kaaway na rin ng Alliance. Tuwang-tuwa si Beck, iniangat ang mga kamay at tumawa ng malakas. Sinabing tama ang desisyon ni Jiang at matagal na niyang gustong maging magkapatid sila, mula ngayon, kalimutan na ang nakaraan at magkaibigan na sila. Pero biglang itinaas ni Jeshan ang kamay at tinapik si Beck sa ulo, sabay sabing, sandali lang. Hindi maintindihan ni Beck kung ano ang gustong palabisan ng kanyang biyenan. Diretsyong tumingin si Jeshan sa mga mata ni Jiang at sinabing ang pagkakaibigang puro salita ay walang saysay. Takot na tanong ni Jiang kung nais ba nitong gumawa siya ng sumpa. Sagot ni Jeshan, yan ang kailangan. Kung nais mong maging bahagi ng pamilya ng Dominating Sect, kailangan mo ng marka ng pagkakakilanlan.
Gulat na gulat si Beck, hindi niya alam kung ano ang sinasabi ng matanda. Bago pa makapagsalita si Jiang, sabay na naglabas ng mas matinding cheesy na Jeshan at Seal. Mahigpit na sabi ng matanda, walang exception. Huwag mong subukang-subukan ang pasensya ko. Sumigaw siya, ano, handa na ba kayong gawin ang ritual para maging tunay na magkakapatid? Samantala, sa Viper Blood Sect, nagtaka ang kanilang pinuno kung bakit wala pa rin balita mula sa mga tauhang ipinadala niya sa Dominating Sect. Kung nilipol na nga ni Beck ang kanyang grupo, dapat sana'y nahulog na ito sa patibong na inihanda niya. Isang lalaki ang biglang pumasok sa bulwagan, tarantang tinawag ang pinuno. Galit na tanong ni Chano, pinuno ng Viper Blood Sect, bakit ka sumisigaw? Dumating na ba ang mga ulol mula sa Orthodox Sect para makipag-away? Sumagot ang tauhan, ang mga sungay ng Celestial Ascension Alliance na dapat sasama sa atin, nakipag-alyansa na sa Dominating Sect. Hindi makapaniwala si Tian at nag-isip, si Beck at si Jiang. Hindi ba't hindi sila magkasundo? Paanong nangyari yun? Tumayo si Tian, galit na galit, at iniutos na maghanda na silang lumakad agad-agad. Naguguluhan ang tauhan, bakit tayo aatake agad? Kilala ninyo si Beck, hindi marunong makipag-usap yun. Siguradong pinilit lang niya ang alliance, at baka marami sa kanila ang napatay din. Humiling ang lalaki na maghintay muna ng kaunti dahil paparating na si Raven, dala ang mensahe ng mga especially iya mula sa Celestial Ascension Alliance. Binasa ng lalaki ang liham mula sa mga especially iya na siyang maglalantad ng totoong nangyayari.